So hi, this is Ronald Corpus Official and welcome to my vlog. And kasama ko po ngayon si June Baksa. So wala po tayong ibang gagawin for this content, for this video. I-share lang po namin sa inyo kung saan po pwede magpabakuna ng libre. Kasi si June ay nakagat po ng aming aso. So kwento mo June kung paano ka nakagat ng aso. Kaya po ako nakagat po ng aso is na ipit po yung kamay ng paa po. Wala pong kamay ang aso ha. So thank you. So siya po ay, nung the time na umuwi kami, galing kami nag-vlog sa convention. So isinara na po yung gate, which is nabuhol po yung tali ng aso namin. So tinulungan niya po para hindi siya magbuhol. And then, naipit pala yung aso namin din. Siyempre nagkayuko siya. Kaya nakagat siya dito sa may mukha. So, agad-agad namin siyang dinala dun sa emergency room ng Bulacan Provincial Hospital o tinatawag ngayon na Bulacan Medical Center. So, ang sabi dun sa emergency room, so within 7 days, pwede pa naman daw siya. Kasi Saturday siya nakagat ng 10 PM. So, sinugod agad kami sa emergency room. Then, ang sabi niya, sir, kung gusto niyo po, balik na lang po kayo ng Monday. Kasi 7 days naman po ang grace period ng pagpapakuna. Kailangan sa loob ng 7 days, kailangan niya po magpapakuna ng anti-rabies vaccine para po sa kanyang safety and protection against the fatal rabies virus. So, Saturday, so nagpalipas po kami ng linggo, and then Lunes po kami na bakuna. So, pumunta agad kami dun sa Animal Bite Center ng Bulacan Medical Center. So, doon po makakakuha po tayo na libre. Ano po ba ang procedure kung paano ka makakuha ng libre bakuna sa Animal Bite Center ng Bulacan Medical Center? Una, so, bago mag alas 7, so dumating kami doon. So, pumila kami ng, umalis kami dito is 4:45 to 5. Ano? So, 4:30 gising na kami ng madaling araw. So, nakaalis kami dito sa bahay ay alas 4:45. So, parang dumating tayo dun alas 5 na ata o mag-aalas 5 or alas 5 na. So, pagdating namin doon, kukunti pa lang ng pila. So, kailangan mo siyang pumila para po makakuha po kayo ng number. So, kayo po ay nakagat ng aso or nakagat kayo ng pusa. So, meaning to say, kayo po ay nasa Animal Bite. So, pipila ka po doon. Antayin nyo po hanggang alas 7. So, pagdating ng alas 7, doon po ang bigayan ng number. So, pag meron na po kayong number, pipila ka po doon sa information na magbibigay ng pag nagbukas na po, pag nagbukas na po yung gate ng OPD, Outpatient Department, so pipila po kayo kung saan po pwedeng kumuha po ng number. And then tatanungin kayo kung kayo po ba ay adult or minor or kabilang pa po kayo sa pedia. So kung ang edad nyo po ay, since siya ay 15 years old, so doon siya sa pedia. So binigyan po siya ng number ng pang pedia. So aakyat ka po sa second floor. Doon sa second floor, doon po ay mag-aantay kayo kung kailan kayo tatawagin based on the number. Kasi may binibigay silang number. And tatawagin naman yung mismong pangalan mo. Kung halimbawa sa pedia ka or doon ka sa adult, so tatawagan po ang inyong pangalan. So antayin niyo po ang matagal. So ngayon pag tinawag na po ang pangalan niyo, so kukuhanan po kayo ng record, pangalan, address, etc. Although may record na kayo doon, so kukuhanan po kayo ng timbang. Ayun, so nung dumating tayo dyan na merong nag-volunteer na doktor at tinatanong na siya about kung meron ba siyang ano ba tawag nun dyan? Yung ang tawag nito yung sa ano ba tawag nun yung sa allergy, kung meron ka bang allergy sa mga pagkain po. Sa pagkain, sa gamot, lalo na sa antibiotic kasi nagbibigay na po sila ng antibiotic. Unlike dati, pag may nakagat ng aso or pusa, nakagat ako ng aso at pusa, hindi naman ako binigyan ng antibiotic. But now, ang pagkakaiba nila, binibigyan na po ngayon ng antibiotic yun, no? So, bibigyan po kayo ng antibiotic bukod doon sa anti-tetano and then anti-rabies.
So pagkatapos po, pag tinawag na po kayo ng doktor uli, so bibigyan na po kayo ng reseta. So pagdating po, pag meron na po kayong reseta, lalabas po kayo dun at pipila kayo uli dun sa may magbibigay ng skin test. Di ba? Hindi. Skin test muna kung, di ba nagbibigay muna sila ng skin test. Tapos pag na-skin test ka na po, dala mo na po yung ano tawag nun, yung reseta, dadalhin nyo po sa pharmacy ng sa baba, dun sa may kung alin po yung pharmacy ng Bulacan Medical Center, dadalhin nyo po para ma-quote. Kaya pag na-quote nyo po yun, kung magkano po ang inabot ng inyong reseta ng inyong doktor, from Hiringilla, anti-tetano, anti-rabies, at saka antibiotic, kukot nyo po yun at dadalhin nyo po doon sa malasakit. So, doon sa malasakit, sila po ay nagmamalasakit sa atin na magbibigay po. Pipirmahan lang po nila yon. Tapos, ibabalik doon sa pharmacy para kuhanin nyo po ang inyong gamot. Yung gamot. Tapos, pag meron na kayong gamot, babalik po kayo sa taas para ibabakuna na po ang inyong anti-rabies vaccine at saka anti-tetano. And meron na po silang binibigay na libre na syringe at saka pati antibiotic libre na din. So, pagdating mo doon, so nabakunahan ka na, so pwede ka na umuwi, sasabihin naman sa iyo ng doktor kung kailan po kayo babalik. So, sundin nyo lang po ang lahat ng schedule na nakalagay doon sa card. So, kung kailan kayo bumalik, so bumalik po kayo sa tama. At kailangan nyo pong tapusin. Kasi kung hindi nyo po tinatapos ang bakuna, wala rin silbi ang inyong bakuna. So pag sinabi ng doktor na 4 na beses po kayong bakunahan, so kailangan nyo tapusin hanggang 4. Kasi pag hindi nyo po tinapos, ang mangyari ay mawawala po ang visa. So maaari po kayo ma-rabies or ma-tetano. So, yun lang. So, sana meron kayo natutunan for this content, for this video, kung saan po tayo makakuha ng libre bakuna. So, once again, this is Ronald Corpus Official na nagsasabi kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, so please subscribe to my YouTube channel, and kung nagustuhan niyo yung content na ito, so paki-like, and kung ito po ay karapat-dapat i-share, so i-share po natin para po sa kaalaman natin lahat na meron pong libreng bakuna dito po sa Animal Bite Center. Kung kayo po ay nakagat ng aso o ng iyong alagang pusa, aso man yan o pusa, or kung kayo po ay nakagat ng unggoy o etc. na mga rabid animal. And mag-leave po kayo ng comment any suggestion, opinion for the next vlog or additional information about this content kung saan pa merong libreng bakuna ng anti-rabies vaccine. So don't hesitate to leave a comment. And pinaka-importante mga ka-official is huwag niyong kalimutan i-click ang aking notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. Nagpapasalamat din po ako ng buong-buo sa inyong walang sawang suporta ng aking YouTube channel. I love you all and bye-bye.